Hello mga ka-trip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Shout out po sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Calatagan, Batangas. At shout out po sa inyong lahat na mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe. Ayan, pakiclick na lang din po ang subscribe button pati yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating upload na video. So, December 19, 2024. Ayan, mainit-init pa na issue kanina-kanina lang dito sa shop. Ang busy-busy na nga, ang dami-daming ginagawa, ang dami-daming customer. Tapos, may pumunta pa dito at nakiusap. Ang pinapakiusap niya, ganito po. Actually, hindi lang siya nag-iisa sa ganitong insidente talaga. Sa ganitong scenario dito sa shop. Kaya, bigyan ko na rin kayo mga ka-antrip ng tips at saka ng awareness. May mga ganito po kasi, yung mga mahihilig pong umorder online, like sa Shopee, sa Lazada, ganon. Alam nyo po mga ka-antrip, hindi lang ito sa mga shop owners, pati din doon sa mga mag-order online. Alam nyo po, napakaraming mga shop na mga shop sa Shopee at sa Lazada, napakaraming mga store na hindi po talaga sila shop owner or motorcycle parts and accessories into business or wala silang physical store. Karamihan po sa kanila ay nakikigrab lang ng picture doon sa mga legit na mga shop or may shop or mga seller talaga. Ang nangyayari, kapag doon po kayo umorder sa mga, kumbaga walang legit na shop or hindi talaga sila into that business or yung mga nakiki-shop lang or grab, lalo na yung mga bago pa lang or konti pa lang yung mga nasi-sales nila, sila po minsan ang gumagawa ng slash na yan. Let's say for example, cylinder block ng XRM 125, lalagay yan nila doon sa description. Cylinder head block ng XRM 125 slash nila yan 125 FI slash 125 carb. Ganyan ang ginagawa nila. Minsan may makikita pang slash XRM 110. So ang nangyari po doon sa sa customer na yun kanina, pumunta dito, akala ko kung bibili, sabi niya, meron ka pong block ng XRM 125 na FI. Sabi ko, opo, meron. Tapos, ang tagal niya mag-decide, ano muna, kumbaga, sige po. Tapos, patabi-tabi muna kasi marami nga mga customer. And then, maya-maya, binalikan ko siya. Sabi ko, bakit po? Tingnan niyo po. Sabi niya, hindi kasi, may binili akong block sa Shopee. Kaya lang, mali ang pinadala. Yun ang pagkakasabi niya. Ayun, sabi niya, mali po kasi yung pinadala. XRM 125 FI yung pinadala. Ang ino-order ko po, pang carb. So, sabi ko taga, yun lang. Sabi ko. Tapos sabi niya, baka pwede namang papalitan ko sa'yo dito. Bawasan mo na lang ng presyo. Sabi niya. Sabi ko, ngayon pala yung tinanong mo, kaya ka pala nagtanong. Sabi niya, upo, kasi baka wala kang pang FI, ang kailangan ko kasi carb, iswap ko lang sana, tapos magdagdag na lang ako ng presyo, o kaya'y yung bawasan ko daw yung presyo niya ba. So sabi ko, ay ganon. Sabi ko, hindi kasi ako gumagawa ng hindi kasi ako nagpapapalit ng ganon, basta't hindi galing dito sa shop. Sabi ko, ganun talaga minsan po sa Shopee. Madalas yan, maraming pumupunta dito. Bumibili sila ng spoke doon. Yung size daw na nakalagay doon sa picture, sa description, ganun. Pero pagdating daw dito, iba daw, hindi daw yun yung sukat na binibili nila. Kaya yun po yung mahirap doon. So sabi ko, hindi po ako nagpapalit basta't hindi galing dito yung binili. Kahit halimbawa magpadagdag ako ng price or bawasan ng price, hindi po ako nagpapalit or hindi rin ako nagbebenta. Yung iba kasi ang ginagawa nila, baka pwede mong saulian ang yung nabili kong ganito ganon sa Shopee, mali kasi ang pinadala, bawasan mo na lang. Halimbawa yung price na binayaran nila 500, kahit daw 400 na lang, pero never ko siyang ginawa kasi ayaw ko magmukhang
yun yung paulit-ulit at makasanayan ng mga customer. In respect na rin sana, 'di ba, sa atin ng mga shop owner. So yun talaga yung risk po kapag kapag doon kayo naka-order sa mga hindi familiar sa sa mga items. Ang marami po kasing mga nagsa-shop sa sa Shopee or Lazada na nagagrab lang sila ng mga pictures, items doon sa mga legit na mga shop. Ang problema, nagkakaroon ng nababago nila yung description. Tapos syempre, yung iba naman ay siguro affiliate or sila mismo kumukuha ng item, mali yung nila, nakukuha ng item doon sa legit shop. Tapos yun ang ipapadala nila sa kanilang mga customers na may na may order noon. So para sa mga umu-order, beware po kayo kasi napakalaking sayang. At kaming mga shop owner, ayan, ay encourage sa mga shop owner na wag po kayong pumayag doon sa mga customers nyo na ganun yung gagawin sa inyo or ipapakiusap sa inyo na halimbawa, bumili online, mali ang pinadala ng pinagbilhan nila, tapos pupunta sa inyo para papalitan or para pasaulian. Madalas kong sinasabi, ay ang dami ko kasing ganyan. Pero kahit na halimbawa, limited na lang or wala na, hindi ko talaga siya kinukuha. Kasi makakasanayan po yun at saka yung inyo pong doon, yung inyong credibility as a shop owner, kumbaga magbabago. So, iba kasi kapag halimbawa umorder kayo sa talagang may physical store kasi first hand nila yon, experience or first hand item. So, mache-check nila. Kahit nga po sa mga legit na mga shop or sa mga store sa Shopee or Lazada, hindi po talaga din maiiwasan talaga na magkaroon ng mali kasi syempre tao lang din naman. Minsan, ako nga minsan dito 'di ba? Minsan sa sprocket, 'di ba ang daming lagayan ng sprocket. Pag bumili ganun, kumuha ako doon sa lagayan na 'yon. Yun pala, yung lagayan na 'yon nahaluan ng iba. Pag may bumalik doon, tiningnan na ilagay doon sa ibang lagayan, pagkuha mo na mabilisan, maraming customer busy, pagkuha hindi na tiningnan kasi alam mo, expected mo na yung lagayan na yun, halimbawa pang Badja City 125 talaga yun na 34 teeth, pero nahaluan doon na sa ibabaw ng galing sa ibang box na pang ibang motor or ibang teeth, at kinuha ko lang, lagay, bayad, ganon, babalik kasi doon yung mga human error na mga nangyayari, meron talaga. But the thing dito is para sa mga sa mga umu-order, mahilig umorder online, siguraduhin nyo po, lalong-lalo na kung pyesa. Mas maganda ay recommend na doon kayo sa mga legit shop talaga, doon sa may physical store, doon sa inyong lugar kapag pyesa. Kasi halimbawa, ganyan, nagmamadali pa yun siya kasi black yung binibili niya. Wala nga siyang magamit na motor. So mali niya kasi ganun ang problema ng motor niya, online niya in order. So, natambay na nga yung motor niya, naghintay siya ng more than 1 week, tapos pagdating mali pa, madadagdagan na naman ang pagkatambay kasi mali. Pumunta dito, hindi ako pumayag, and I expect, at I'm sure na, walang ibang basta-basta bumili na lang yun ng kahit nialok niya sa mga kaibigan niya, kasi medyo malaki ang halaga, at hindi naman siya, kumbaga, wala naman nakareding si Radin na gano'n, na pwede niyang pasauluyan. So, nasayang ang pera niya, at sigurado ko ang ibang shop hindi rin yun tinanggap para pasaulian or anuhin niya or i-swap niya kasi nga ganun, lalo na 'di ba? Sa iba bumili, napaka-insulto nun, tapos dadalhin sa'yo para papalitan kasi mali ang pinadala. So yun yung risk. So kung kayo ay mga o-order pag pyesa, diretso na kayo sa mga shop dyan sa mga lugar ninyo kaysa sa i-online nyo pa. Tapos sigurado kasi kapag dyan nyo ipagawa or dyan kayo, kasi pwede nyo mapapalitan agad-agad kung may pagkakamali. O, di ba? Samantalang kapag online, ayun, maghihintay ka pa, ipaproseso pa, malas-malasan mo pa kung matapat ka pa doon sa seller na hindi na magparamdam pagkatapos mong i-message na mali yung pinadala nila. Di ba? Okay, process. Sige, ipaprocess nga. Eh kung ilang araw, kung hindi rin nila mamadali ng pag-process ng refund or ng pagpalit, di ba? So, natambay na yung motor nyo, nasayang pa yung pera nyo. So, yun, malaking halaga, nasayang ang pera niya. Siya rin nagsabi, ay ganun po ba? Ang sayang kasi. Sayang talaga, pero hindi ako nagpadala sa ganun. Kasi makakasanayan niya nila eh. Pag in-okay mo yon, tapos mababanggit niya sa iba, word of mouth, sabi na, okay lang yan.
doon kila nagatanggap pag mali yung pinadala sa'yo sa Shopee, doon mo lang papalitan. So, no tayo sa mga ganun shop owners. Ayan, lalong-lalo na sa mga baguhan. Kung susubukan yung makisama sa mga magiging customers nyo or customers nyo, una pa lang, wag nyong hahayaan, wag nyong itolerate yung mga ganung klaseng style. Kasi kayo rin ang masisira in the future at kayo ang mahihirapan na ituwid kapag nasimula na ng mali yung ganung klaseng sistema. So, yun lang po. Beware din sa mga bumibili na i-check. Pag piyesa, go to shop. Kapag mga accessories, okay lang yan, mali, ganun. Pero pag pyesa, ganun, lalo na pag mga malalaking halaga, mas okay pa rin na doon na kayo sa mga physical shop. At sigurado pang, pag pinakita sa'yo, matingnan mo, masipat mo, sigurado ka sa bibilhin mo, kaysa sa naman sa online. Maliban na lang kung doon trusted sa mga shop talaga. Halimbawa ako noon, di ba, nung ako sa Shopee, so, matrust nila kasi usually nga, before ko nga pinapadala, binablog ko pa yung order eh. Ganun, kaya lang tumigil ako, medyo mahirap para sa akin kasi ang layo ng location ko. Ang nangyayari, ang tagal makarating. Kasi napipending siya sa city kasi iniipon pa pala yung mga orders galing sa province palabas, papuntang Maynila. Bago naman dinidistribute sa mga provinces. Ganun yung ganun yung dinanas ko. Kaya medyo nahirapan ako. Minsan 23 days hindi pa nakakarating sa mga umorder. So, ang nangyayari, sa sobrang bagot nila, sa sobrang tagal, na bumibili na lang sila. Kaya, nare-return na naman yung products, items, hanggang sa tinamad na ako kasi paulit-ulit ganun ang sistema. So, yun lang. Thank you so much sa ating lahat. At Happy New Year na rin. Ay, hindi pa. Kasi magbablog pa tayo. Marami pa tayong gagawing vlogs. So, Merry Christmas po at Happy December 19 sa ating lahat. Bye! Mag-comment lang kayo kung may gusto kayong pag-usapan sa baba. Thank you! At shoutout pala sa nagtanong ko anong bearing ng Badja City 150 sa sprocket side. 6004 po at Badja 100 at Badja 125. Thank you. Bye-bye.